Guys, feeling ko, alam niyo yung pakaramdam na na nag-cheat pero hindi naman. Napaka-weird ng pakiramdam ko ngayon. Wala naman akong ginagawang hindi maganda pero yung pakiramdam ko naman parang basta napaka-weird. Kasi guys, may nakilala ako simula nung nag-vlog ako. Eh di ba, wala pa namang 1 year ako nag-vlog. Tapos nakilala ko to mga 5 months ago. Sabi niya may gusto daw siya sa akin. Isipin niyo sa itsura ko to. May nagkagusto. Niyaya niya ako lumabas. May labas naman kami. Napakabait nito. Di ba nawalan kami ng trabaho? Binibigyan niya ako ng pambili ng bigas, mga pangkain. Kasi alam niya wala kaming trabaho kasi sabi ko libre kami sa pagkain. Eh ngayon, nawala ng trabaho, di ba? Tapos, syempre gastos ko yun. Tsaka alam niya rin na maliit lang talaga yung sahod ng mga Pilipino. Napakabait. Pero, ayoko nang ganong, alam mo yung situation. Siya kasi guys, wala na siyang asawa. Tapos may 2 na siyang anak. Eh medyo mas matanda pa to sa akin ng konti. Tapos ano pa siya? Negosyante pa. Tapos yung relo ko nga siya rin yung nagbayad. Ang bait na ito. Kaya lang, ayoko naman lokohin yung asawa ko kasi yung asawa ko marami na kami na pinagdaanan yan. Ilan taon na rin kami. Dekada na rin, lampas na dekada. So may pera o wala, kasama ko yung asawa ko palagi. Ngayon lang kami nagkahiwalay. Araw-araw kasama ko yun. Mahal na mahal ko yung asawa ko, ayokong lokohin. Pero ito, napakabait. Sabi ko, bakit Pilipino? Sabi ko, pwede namang yung kalahi mo na lang, tapos negosyante rin, mayaman. Sabi niya, Pilipino daw kasi mababait daw talaga pag nagmahal talaga ang todo. Tsaka very passionate sa trabaho. Hindi siya katulad ng ibang lahi na na mababa yung tingin sa mga Pilipino. Kaya lang yung mali ko rin, kasi mabait nga, 'di ba? Pag nagiya siya na lumabas, sinasamahan ko rin. Eh iniisip siguro na rin baka alam mo yung parang nag-getting to know each other na. Pero hindi kasi ayoko talaga lokohin yung asawa ko. Sobrang mahal ko yung asawa ko. Kasi kung halimbawa papatulang ko to, talagang tiba-tiba guys kasi yaman. Alam mo yung talagang parang hari ka. Tapos kahapon guys, talagang kung naguguluhan ako. Kung tinanggap ko yung offer niya, sabi niya, kukunin niya raw ako, babayaran na yung company ko para itira niya na lang ako dun sa sa isa sa mga paupahan niya. Hanggat hindi pa raw kami parang official. Kasi syempre alam niyo dito bawal, 'di ba yung mga sama-sama, mga magjojowa-jowa, bawal, 'di ba? Kaya ayun guys, talagang hindi naman siya mahirap na alam mo yung parang pakisamahan na kasi talagang kung gugustuhin ko lang guys, talagang andun na. Talagang big time na. Kaya lang ayoko talaga. Kung papatulong ko to, napakaswerte ko talaga. Bibigyan ako ng allowance, di ba? Tapos sabi niya, huwag ka na magtrabaho. Tumulo ka na lang sa negosyo. Yun ang sabi niya. Kasi marami itong negosyo. Kaya nagulat talaga ako kahapon nung sinabi niya yung inaalok niya. Kasi talaga guys, kung talagang loko-loko lang ako, talagang papatulong ko to. Kaya lang ayoko naman yung may jowa dito, tapos may jowa sa Pilipinas. Kaya yung, alam mo yung mga ginagawa ng mga iba. Hindi ko naman nila lahat pero ayoko nang ganun kasi talagang sobrang mahal na mahal ko yung asawa ko. Ang dami na namin hirap na pinagdaanan. Alam mo yung wala na sa amin makakatibag. Ano yung relation status namin ng asawa ko. Kahit na magkalayo kami, yung trust nandun pa rin. Parang wawalan kahit sino man yung makakapag sa amin, makakapaghiwalay. Although mabait tong taong to, kaya lang ayoko talaga. Ayoko rin lokohin to kasi alam mo yung magsasama kami tapos sabihin ko mahal ko siya pero hindi naman, di ba? Ayoko lokohin kasi napakabait na itong taong to. Nagsama kami tapos yung
priority ko yung asawa ko tsaka yung anak ko sa Pilipinas, di ba? Tapos siya para magiging ano lang, parang ginagatasan ko lang, di ba? Kaya nga sabi ko sa kanya ano eh, marami namang iba dyan yung mga mayayaman din. Yung mas maibibigay yung deserve niyang pagmamahal, yung masusuklian. Tsaka ayoko talaga guys. Ang laking tao nito ni Ahmad eh. Sabungan Johnson ko dito. Ya Ahmad.